Magandang araw, grade 7 learners, mga magulang, mga Valenzuelanos at sa ating panauhin sa araw na ito. Tayo ngayon ay nasa ika-4 na linggo na ikatlong markahan ng ating FB Live discussion. Kasama natin ang ating kagalang-galang na Mayor Rex Gatchalian at 10 ng Division Office of Valenzuela upang ilunsad ang mga aralin na makakatutulong sa inyo sa gitna ng pandemya. Ako, si Ginoong Jason P. Delechos mula sa Karuhatan National High School, guro sa Araling Panlipunan 7. Sa araw na ito, ako ang inyong magiging guro at inaasahan ko na hindi lamang kayo manonood, bagkus makikinig at matututo rin. Maaari niyong i-comment sa ibaba ang inyong mga sagot o ideya sa bawat tanong at paksang aking ibabato mamaya. Ang ating talakayin ay nakaangkla sa ating MELS or Most Essential Learning Competency na natatalakay ang karanasan at implikasyon ng mga digmaang pandaigdig sa kasaysayan ng mga bansang Asyano. Ito ay may tiyak na layunin na mga una, naiisa-isa ang ideolohiya na may kaugnayan sa malawakang kilusang nasyonalista at ikalawa, natutukoy ang matinding epekto ng mga digmaang pandaigdig sa paglawak ng mga kilusang nasyonalista. Bago tayo magsimula, siguraduhin merong kayong panulat, papel o kwaderno upang makapagtala ng mga dapat tandaan o mga mahalagang impormasyon na makakatulong sa inyo. Para sa ating balik-aral sa araw na ito, nais kong sagutan ninyo ang 5 katanungang ipa-flash ko ngayon sa inyong screen. Meron kayong 10 segundo para sagutin ito. Mangyaring i-comment lamang ang inyong sagot sa comment box sa ibaba. Para sa ating unang katanungan, ayon sa naunang aralin, sila ang mga bansang nangunguna sa pananakop. Magaling! Ang sagot ay Portugal at Spain. Para sa ating ikalawang katanungan, ang blank ay ang pananakop sa isang mahinang bansa ng malakas na bansa. Magaling! Ang tamang sagot ay kolonyalismo. Para sa ikatlong katanungan, Italianong nakahikayat sa kanluranin na puntahan ng Asya. Magaling! Ang tamang sagot ay Marco Polo. Para sa ating ika-4 na katanungan, kilusang pilosopikal na makasining na nagbibigay diin sa kaalamang klasikal ng Greece. Magaling! Ang tamang sagot ay Renaissance. Para sa ating ika-5 at huling katanungan para sa ating balik-aral, kilusang inilunsad ng simbahan upang bawiin ang banal na lugar na Jerusalem. Magaling! Ang tamang sagot ay Posada. Magaling! Palakpakan ninyo ang inyong sarili dahil matagumpay ninyong nasagutan ang mga katanungan na aking ibinigay para maalala natin ang ating pinag-aralan nung nakaraang linggo. Ngayon naman ay nais kong suriin ninyo ang mga inihanda kong larawan at gusto kong sabihin ninyo ang nakapaloob na kaisipan sa mga litratong aking ipapakita. Ano kaya ang kaisipang nakapaloob sa mga larawan?
Magaling, ito ay mga larawan na nagpapakita ng karanasan sa digmaan o giyera noong unang panahon. Maaaring ito ay giyera sa pagitan ng dalawa o higit pang bansa o digmaan ng dalawang grupo na di magkasundo sa loob ng isang bansa. Batay sa mga larawang ito, sa inyong palagay, ano kayang ating paksa sa araw na ito? Mahusay, ang ating paksa sa araw na ito ay epekto ng digmaang pandaigdig sa pag-angat ng mga malawakang kilusang nasyonalista at iba't ibang ideolohiya sa pag-usbong ng nasyonalismo at kilusang nasyonalismo. Halina at simulan natin ang ating aralin. Bago pa man sumiklab ang mga pandaigdigang digmaan, sinasabing ang bansang Europa ay nag-uunahan sa teritoryong kanilang masasakop para sa kanilang pansariling interes. Sinasabing ito ang isa sa mga dahilan kung bakit sumiklab ang digmaang pandaigdig. Noon ngang 1882, binuo ng Italia, Alemanya at Australia-Hungary ang Triple Alliance. Lumagda ang mga ito sa kasunduan na sila'y magkakaloob ng suportang militar sa isa't isa kapag may digmaan. Ang kasunduang ito ay kapwa sa depensibo at konserbatibong katayuan. Naglalayong itong pigilang ang limang bansang magbanta sa kanilang. Bilang tugon naman ng Triple Alliance, itinatag ang Triple Ententeng Britanya, Pransya at ang Russia. Bago ito, may alyansa ng nalikha noong 1894 sa pagitan ng Russia at Pransya. Nag-umpisang makipag-ugnayan sa isa't isa noong 1904 ang Britanya at Russia at nagkasundo na magkaroon sila ng Entente Cordial or Friendly Agreement. Sa pamamagitan ni Foreign Minister Sir Edward Grey, naisama noong 1907 ang Britanya sa alyansa na tinawag na Triple Entente. Sa pamamagitan nito ay napagkasunduan ang tatlong bansa na dati ay magkakalaban. Sinasabi rin na ang unang digmaang pandaigdig ay isang pandaigdigang digmaang naganap mula 1914 at natapos ng 1918. Nakisinangkutan ng mga makapangyarihang bansa sa mundo na noon ay napangkat sa dalawang magkakalabang alyansa, ang Allied Powers or Triple Entente na binubuo ng Imperyong Briton, Imperyong Ruso at Pransya at ang Central Powers na Triple Alliance na binubuo naman ng Imperyong Aleman, Australia-Hungary at Italia. Pero paano at ano nga ba ang dating hudyat at dahilan kung bakit sumiklab ang mga pandaigdigang digmaang ito? Tara at ating alamin. Ayon sa mga talang kaganapan na mababasa sa iba't ibang libro at latahing pangkasaysayan, noong ika-28 ng Hunyo taong 1914 sa Sarajevo, capital ng Bosnia-Herzegovina, pinaslang ang tagapagmana ng tronong Austria-Hungary na si Archduke Franz Ferdinand at kanyang asawa na si Sophie. Ang salarin ay si Gavrilo Princip, isang Serbian at kasapi ng Black Hand, isang samahang naglalayong palayain ng Bosnia-Herzegovina mula sa Australia, at ang pangyayaring ito ang nagsilbing mitsa sa unang digmaang pandaigdig. Sa udyok ng Germany, pinanagot ng Austria ang Serbia. Nagbigay ito ng ultimatum na nabigong tuparin ng Serbia. Dahilan ito upang magdeklara ang Australia ng digmaan laban sa Serbia at bilang paghahanda, nagpadala ang kaalyadong Russia ng Serbia ng hukbo sa Austria at Germany. Itinuturing na ang Germany ang mahakbang na ito bilang isang deklarasyon ng digmaan. Hindi na rin hinintay ng Germany na kumilos ang kaalyadong France ng Russia, nagdeklara din ito ng digmaan sa France. Ngayon naman, kamustahin natin ang India sa panahon ng unang digmaang pandaigdig. Bagamat daw nakasentro sa Europa ang digmaan, naapektuhan pa rin ito sa Asia. Tulad sa India, ang nasyonalismo at pangkalayaang kilusan ay nagkaisa at tumulong sa panig ng Allies.
nagpadala sila ng mga Indian sa labanan sa ilalim ng opisyal na Ingles. Kalinsabay nito ay nagkaisa rin ang mga kilusang Muslim at Hindu, pansamantala nilang isinantabi ang hindi pagkakasundo-sundo dahil kapwa nila hinahangad na mabigyan ng karapatang mamahala sa kanilang sarili. Pinangunahan ni Gandhi ang kilusan sa pamamagitan ng mapayapang pamamaraan ayon sa Satyagraha or non-violence. Sa panahon ding ito, sinasabing sa pamamagitan naman ng bansang Iran, ang Russia at Great Britain ay nagsagawa ng pag-atake sa Ottoman Empire na nakipag-alyado sa Germany sa kabila nito. Ang Iran ay walang pinanigan. Ang digmaang ito ay nag-udlot sa malawakang pagkasira ng mga pamayanan, ari-arian, pagpatay ng maraming Iranian at nagdulot ng pagkagutom. Ang kawalan ng pagkilos ng pamahalaang Iran, ang pagkakataong ito ay nagbigay daan sa malawakang pag-aalsa at pagkilos ng mamamayan na humingi ng kalayaan para sa Hilagang Iran noong 1915 hanggang 1921. Taong 1919 naman, iniling ng Great Britain sa punong ministro ng Iran na lumagda sa isang kasunduang magbibigay ng malawak na kapangyarihan sa pagkontrol ng ekonomiya, politika at pangmilitar sa bansang Iran. Ang kasunduan ay mabibigyan daan sana sa pagiging ganap na protektadong bansa ng Iran sa Great Britain. Ang pangyayaring ito ang nagbigay daan upang magalit ang mapangkat ng nasyonalista at pamahalang Iran sa pamamagitan ng pagbatiko sa kasunduang ito sa mapahayagan at pag-aalsa ay napigilan ang nasabing kasunduan noong 1926. Samantala, nang natalo sa digmaan ang Central Powers sa Versailles, France, kasunod nito ay isang kasunduang tinatawag na Treaty of Peace or Treaty of Versailles na naghudyat sa formal na pagtatapos ng digmaan. Matapos ang unang digmaang pandaigdig at pagbagsak ng Imperyong Ottoman, isa sa mga naging epekto nito ay ang pagpasok ng mga kanluraning bansa sa kanlurang Asya. Natuklasan ang mga mina ng langis sa kanlurang Asya noong 1914 na naging dahilan upang maging interesado ang mga kanlurang bansa dito at magtatag ng sistemang mandato. Ibinigay sa France ang mandato para sa Syria at Lebanon. Samantalang napasakamay naman ng Ingles ang mandato para sa Palestine. Ang mga lokal na pamamahala sa bansang ito ay nanatili ngunit pinamahalaan naman ng mga dayuhan ang aspektong pang-ekonomiya. Nanatiling malayang ibang bansa sa kanlurang Asya ngunit hindi pa rin nakaligtas sa kontrol ng mga kaunlaraning bansa. Isang halimbawa nito ay ang pamumuno ni Haring Ibn Saud sa Saudi Arabia habang lahat ng kumpanyang naglilinang ng langis ay pag-aari naman ng dayuhan. At noon ngang 1917, ipinalabas ang Balfour Declaration ng mga Ingles na kung saan nakasaad ang Palestine ay bubuksan sa mga Jew at Israelites upang maging kanilang tahanan or homeland. Ito ang naging dahilan upang magkaroon ng hindi pagkakaunawaan ang mga Muslim at Jew na nooy nagsimula magsibalik sa kanlurang Asya mula sa Europa. Pagkatapos din ng unang digmaang pandaigdig, lumakas sa bansang India ang kilusang nasyonalismo na naging daan upang magkaisang pangkat ng Hindu at Muslim. Nagkaroon ng malawakang demonstrasyon, boycott at hindi pagsunod sa kautusan ng Ingles sa bansang India na siyang naging dahilan upang bigyan ito ng otonomiya. Samantalang, ang ikalawang digmaang pandaigdig ay isang pandaigdigang labanan na nagsimula noong 1 ng Setyembre taong 1939 sa Europa. Natapos ito noong 2 ng Setyembre 1945 at nasangkot ang karamihan ng mga bansa sa daigdig at bawat kontinente na may naninirahan. Tinuturing ito na pinakamalawak, pinakamahal at pinakamadugong labanan sa kasaysayan ng sangkatauhan. Maaalalang ang mga bansang lumahok at
sa digmaan ay nagbuhos ng napakaraming puwersang militar upang lupigin ang bawat kalaban. Ayon sa mga talang kasaysayan, 1 linggo bago magsimula ang digmaan, ang kasunduang Molotov-Ribbentrop ay nilagdaan ng dalawang magkalaban, ang Alemanyang Nazi at Unyong Soviet. At sumang-ayon sila sa dibisyon ng teritoryong nais sakupin sa Poland. Nagsimulang lumusob ang hukbong Aleman sa kanluran, Hilaga at Timog Poland noong Setyembre 1, 1939, habang ang USSR naman ay nagsimulang lumusob sa bansa noong Setyembre 17 sa silangang bahagi naman ng Poland. Nang sumuko ang Poland, sila'y pinalipat sa Romanya. Ang hukbong Nazi ay aktibo sa digmaan mula 1939 hanggang 1940 at halos nakontrol ang maraming bansa sa Europa. Sinasabi din na ang ikalawang digmaang daigdig ay pinangunahan ng dalawang makapangyarihang alyansa. Ito ay ang makapangyarihang Axis ng ikalawang digmaang pandaigdig o Axis powers, na isang samahan ng militar ng bansang nagnanais kontrolin ang buong mundo. Pinamumunuan ito ng Italia sa ilalim ni Benito Mussolini, Alemanya sa ilalim naman ni Adolf Hitler, at ng Hapon sa ilalim ni Emperador Hirohito. Sila ay pumirma sa kasunduang tutulungan nila ang isa't isa kung sakaling atakihin sila ng kapangyarihan ng magkakaalyansang bansa or allied powers, na pagkasunduan na hatiin nila ang mundo. Ang Europa ay paghahatian ng Alemanya at Italia at ang Asya naman ay ang sa Hapon. Ang kapangyarihan ng magkakaalyansang bansa o the Allied Powers ay ang bansang lumalaban sa kapangyarihang Axis noong ikalawang digmaang pandaigdig sa pagitan ng 1939 at 1945. Ang mga dating estadong Axis na nag-ambag sa pagkapanalo ng mga alyansa ay hindi tinuturing na mga estado ng mga alyado. Ang mga alyado ay nasangkot sa ikalawang digmaang pandaigdig dahil sila ay sinakop o direktang binantaan ng pagsakop ng Axis o dahil ito ay nabahala na kontrolin ng kapangyarihang Axis ang buong mundo. Samantalang, ang koalisyon kontra Alemanya o mga bansang alyado, Allies Powers, sa simula ng digmaan noong Setyembre 1, 1939 ay binubuo ng Pransya, Polonya at Britanya. At ang mga dominyong bahagi ng Commonwealth ng Britanya, ng Australia, New Zealand, Canada at ng Unyon ng Timog Africa. Pagkatapos ng 1941, ang pinuno ng Commonwealth Britanya, ang Unyon ng mga Republikang Sosyalistang Soviet at ang Estados Unidos na kilala bilang Big Three o malalaking tatlo, ang humawak ng pamumuno ng kapangyarihan ng magkakaalyado. Ayon sa mga tala, ang Alemanya na pinamumunuan ni Adolf Hitler, ang kanyang partido ay nanalo ng maraming pwesto sa Alemanya. Ginamit niya ang SS Gestapo at concentration camp kung saan ang mga Hudyo, ibang kalaban niya ay pinadala. Sinimulan niya ang digmaan sa Europa nang sakupin ng puwersa ng Alemanya ang Poland sa pamamagitan ng Blitzkrieg at sinakop niya ang Pransya at ang mga katabing bansa sa Hilaga, ngunit nabigo niyang sakupin ang Britanya nang sila ay matalo sa labanan sa Britanya or Battle of Britain. Noong 1941, nilusob niya ang Union Soviet sa tawag na Operation Barbarossa at lumusob ang puwersa ng Moscow, ngunit napaatras ng malamig na panahon. Nang tumanggi siyang bitawan ang mga sakop niya, natalo sila ng labanan ng Stalingrad at Kursk. Ang mga puwersa ng Britanya at Estados Unidos ay ang nagdulot sa kanya ng pagkatalo sa Hilagang Africa. Noong 1944, ang puwersa ng Allied Power ay dumaong sa Normandia sa Pransya at sila naman ay napaatras uli.
Naglunsad sila ng huling atake sa labanan ng Bulge or Battle of Bulge, ngunit napilitan ding sumuko noong Mayo 8, 1955. Sinimula ng Italia ang pagpapalaki ng imperyo nito sa pamamagitan ng pagsalakay sa Ethiopia. Sinuportahan din ng Italia si Franco sa digmaang sibil ng Espanya at sinimahan din ang Alemanya sa kapangyarihang Axis. Nilusob din ng Italia ang Albania, Gresya at Hilagang Aprika. Si Benito Mussolini ay inaresto noong 1943, ngunit pinalaya siya ng mga Aleman at ginawa siyang pinuno ng gobyernong Papet. Noong 1945, hinuli muli siya kasama ang asawa niyang si Clara Fettucci at binitin patawarik sa Milan ang kanilang bangkay. Samantala, napasali naman ang bansang Hapon sa digmaan noong pinasabog ng mga Hapones ang Pearl Harbor noong December 7, 1941. Agad nagdeklara ng pakikidigma ang Estados Unidos sa Hapon, agad sinalakay ng pwersang Hapones ang Malaya at Hong Kong. Isinunod nila ang Singapore, silangang Indias ng Olanda, Pilipinas at ang Burma. Ngunit ang pagkapanalo ng pwersa ng Estados Unidos sa Guadalcanal ang nagtapos sa pagpapalaki ng imperyo ng Hapon. Pagkatapos, isa-isang pinalaya ng pwersa ng Estados Unidos ang mabansang sakop ng Hapon. Tinangka ng Allied power na sakupin ang Hapon, ngunit hindi ito natuloy dahil sa pagbagsak ng bombang atomika sa mga bayan ng Hiroshima at Nagasaki. Kaagad sumuko ang Hapon upang mailigtas ang bansa sa panganib. Sa pagtatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, itinuturing lamang ito na unang hindi pagkakaunawaan nang dininig ito ng Security Council ng United Nations. Ito ang nagbigay daan sa Cold War na kinasasangkutan ng United States at kanyang mga kaalyadong kontra sa Russia at kasama rin ang kanyang mga kaalyadong bansa. Tulad din ng World War I, isang India sa mga naapektuhang bansa na kolonya ng England. Ito ay dahil sa minsan na rin niyang binigyan ng suporta ang England sa pakikidigma ng ginawa nito. Si Gandhi at ang kanyang mga kasamahan ay nagprotesta tungkol dito dahil sa ayaw nila ng digmaan. Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, lalong sumidhi ang pinaglalaban ng mga taga-India para sa kalayaan, ngunit ito ay naging daan upang muling hindi magkaisang Indian. Sa paglaya ng India noong 1947, nahati ito sa dalawang pangkat, ang pangkat ng mga Hindu at ang pangkat ng mga Muslim. Ang India para sa Hindu at Pakistan para sa mga Muslim. Maituturing na ang pinakamahalagang pangyayari na ganap sa Asia ay ang pagtatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Dahil dito, inaasahang makakamit ng bansa o ng mga bansa sa Timog at Kanluran Asya ang kalayaan. Sinasabi ding dahil sa pag-usbong ng mga nasyonalismo at kilusang nasyonalista sa panahon ng digmaang pandaigdig, iba't ibang ideolohiya ang nabuo sa iba't ibang panig ng mundo. Ilan dito ay ang ideolohiyang pang-ekonomiya na nakatuon sa mga patakarang pangkabuhayan ng bansa at paraan ng paghahati-hati ng kayamanan nito sa mamamayan. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang kapitalismo na tumutukoy sa isang sistemang pangkabuhayan at ang sosyalismo na isang doktrina na nababatay sa patakarang pang-ekonomiya kung saan ang pamamalakad ng pamahalaan ay nasa kamay ng isang grupo. Samantala, ang ideolohiyang pampolitika naman ay nakapokus sa paraan ng pamumuno at sa paraan ng pagpapatupad ng mamamayan. Nauugnay ang politikal na ideolohiya sa mga kilusan para sa panlipunang pagbabago. Hinihikayat nito ang mga tao na kumilos ayon sa ninanais nilang pagbabagong kaayusan. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang monarkiya, na ang kapangyarihan ng pamahalaan ay nasa kamay lamang ng isang tao. Demokrasya, na tumutukoy naman sa pamahalaan na nasa kamay ng mga tao.
Totalitarianismo na may isang pamahalaan na karaniwang pinamumunuan ng isang diktador o grupo ng taong makapangyarihan. Authoritarianismo na isang uri rin ng pamahalaan na kung saan ang namumunong tao ay may lubos na kapangyarihan. At ang huli ay ang komunismo na isang kaisipan na unang nilinang ni Karl Marx, isang alemang pilosopo at pinayabong naman ni Nikolai Lenin ng Unyong Sobyet at ni Mao Zedong ng China. Sa pagtatapos ng ating talakayin, dapat nating isaisip ang mga sumusunod. Napakaraming pangyayari ang mga naganap sa Timog at Kanlurang Asya. Bago at matapos ang una at ikalawang digmaang pandaigdig, lalo na sa aspetong pampolitika at pang-ekonomiya, ang ilan sa mga ito ay ang mga sumusunod. Pag-usbong ng mga kilusang mapagpalaya, pag-usbong ng ideolohikal na pakikidigma sa pagitan ng mga komunista at kapitalista ng mga bansa, at huli, pagbuo ng mga samahang internasyonal. Matindi man at katakot-takot ang naging epekto ng dalawang digmaang pandaigdig at maraming buhay, ari-arian at pag-asa ang nawasak dahil sa digmaang ito, ang pangkabuang aral sa naganap ng mga digmaang pandaigdig ay ang ipaglaban ang kalayaan at hindi gumamit ng dahas at walang buhay ang kailangang magwakas. Ngayon naman, para masubok ang inyong natutunan, nais kong inyong kilalanin ang tinutukoy ng bawat pahayag. Mangyaring i-post sa comment box ang inyong sagot sa bawat katanungang aking ipopost. Meron lamang kayong 10 segundo para sagutin ang katanungan matapos kong basahin ang mga ito. Handa na ba kayo? Para sa unang katanungan, sistema ng pamamahala kung saan ang taong bayan ang may kapangyarihang magluklok sa pwesto na magiging pinuno ng bansa. Magaling! Ang tamang sagot ay demokrasya. Para sa pangalawang katanungan, ito'y mga kaisipan at mga pagpapahalaga na nagsisilbing gabay sa pagkilos ng tao. Magaling! Ang tamang sagot ay ideolohiya. Para sa ikatlong katanungan, isang kalagayan ng lipunan na nagsusulong ng pagkakapantay-pantay, pagtutulungan at pag-unlad. Magaling! Ang tamang sagot ay sosyalismo. Para sa ikaapat na katanungan, kasunduan na naging hudyat ng pagtatapos ng unang digmaang pandaigdig. Magaling! Ang tamang sagot ay kasunduang Versailles. At para sa ating huling katanungan, dalawang alyansa ng mga bansa ang nabuo noong unang digmaang pandaigdig. Ang isang alyansa ay binubuo ng Germany, Austria, Hungary na tinatawag din na magaling. Ang tamang sagot ay Central Powers. Marami ba sa inyo ang nakakuha ng mga wastong kasagutan? Binabati ko kayo. Palakpakan ninyo ang inyong sarili. Dito na nagtatapos ang ating talakayan sa araw na ito. Maraming salamat grade 7 learners sa inyong pakikinig at panonood sa Valenzuela FB Live. Nawa ay marami kayong natutunan sa araw na ito. Paalam na.